At ang Kananeo, na hari sa Arad, na tumatahan sa timugan, ay nakabalita na ang Israel ay dumating sa daan ng Atarim, at nilabanan niya ang Israel, at binihag ang iba sa kanila. At ang Israel ay nanata sa Panginoon, at nagsabi, "Kung tunay na ibibigay mo ang bayang ito sa aking kamay, ay aking lubos nagigibain nga ang kanilang mga bayan." At dininig ng Panginoon ang tinig ng Israel, at ibinigay ang Kananeo sa kanila, at kanilang lubos na nilipol sila at ang kanilang mga bayan, at ang ipinangalan sa dakong yaon ay Horma. At sila'y naglakbay mula sa bundok ng Hor, na napasadaang patungo sa dagat na mapula, upang lumiko sa lupain ng Edom, at ang damdamin ng bayan ay nainip dahil sa daan. At ang bayan ay nagsalita laban sa Diyos, at laban kay Moises. "Bakit ninyo kami pinasampa mula sa Ehipto, upang mamatay sa ilang, sapagkat walang tinapay at walang tubig, at ang aming kaluluwa ay nasusuya na sa manang ito?" At ang Panginoon ay nagsugo ng mababangis na ahas sa gitna ng bayan, at kanilang kinagat ang bayan, at maraming tao sa Israel ay namatay. At ang bayan ay naparoon kay Moises at nagsabi, "Kami ay nagkasala, sapagkat kami ay nagsalita laban sa Panginoon at laban sa iyo. Idalangin mo sa Panginoon na kanyang alisin sa amin ang mga ahas." At idinalangin ni Moises ang bayan. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Gumawa ka ng isang mabagsik na ahas, at ipatong mo sa isang tikin, at mangyayari na bawat taong makagat ay mabubuhay pag tumingin doon." At si Moises ay gumawa ng isang ahas na tanso, at ipinatong sa isang tikin, at nangyari na pag may nakagat ng ahas ay nabubuhay pagtingin sa ahas na tanso. At ang mga anak ni Israel ay naglakbay, at humantong sa Obot. At sila'y naglakbay mula sa Obot, at humantong sa Ihe-abarim sa ilang, na nasa tapat ng Moab, sa dakong sinisikatan ng araw. Mula roon ay naglakbay sila at humantong sa libis ng Zared. Mula roon ay naglakbay sila at humantong sa kabilang ibayo ng Arnon, na nasa ilang, na lumalabas sa hangganan ng mga Amoreo, sapagkat ang Arnon ay hangganan ng Moab, na nasa pagitan ng Moab at ng mga Amoreo. Kaya't sinasabi sa aklat ng mga pakikipagbaka ng Panginoon, ang Vaheb ay sa Supa, at ang mga libis ng Arnon. At ang kiling ng mga libis, na kumikiling sa dakong tahanan ng Ar, at humihilig sa hangganan ng Moab. At mula roon ay napasaber sila, na siyang balong pinagsabihan ng Panginoon kay Moises, "Pisanin mo ang bayan, at aking bibigyan sila ng tubig." Nang magkagayoy inawit ng Israel ang awit na ito, "Bumalong ka, o balon, at awitan ninyo siya. Siyang balong hinukay ng mga prinsipe, na pinalalim ng mga mahal sa bayan, ng setro at ng kanilang mga tungkod, at mula sa ilang sila'y napasa Matana. At mula sa Matana ay napasa Nahaliel, at mula sa Nahaliel ay napasa Bamot, at mula sa Bamot ay napasa libis na nasa bukid ng Moab, sa taluktok ng Pisga na patungo sa ilang. At ang Israel ay nag-utos ng mga sugo kay Sehon, na hari ng mga Amoreo, na sinasabi, "Paraanin mo ako sa iyong lupain. Kami ay hindi liliko sa bukid, ni sa ubasan. Kami ay hindi iinom ng tubig ng mga balon. Kami ay magdadaan sa maluwang na lansangan, hanggang sa aming maraanan ang iyong hangganan." At hindi ipinahintulot paraanin ni Sehon ang Israel sa kanyang hangganan, kundi pinisan ni Sehon ang kanyang buong bayan, at lumabas sa ilang laban sa Israel, at dumating hanggang Hahas, at nilabanan ang Israel. At sinaktan siya ng Israel ng talim ng tabak, at inari ang kanyang lupain mula sa Arnon hanggang Habok, hanggang sa mga anak ni Amon,
sapagkat ang hangganan ng mga anak ni Amon ay matibay. At sinakop ng Israel ang lahat ng mga bayang ito, at ang Israel ay tumahan sa lahat ng mga bayan ng mga Amoreo, sa Hesbon at sa lahat ng mga bayan niyaon. Sapagkat ang Hesbon ay siyang bayan ni Sihon na hari ng mga Amoreo, na siyang nakipaglaban sa unang hari sa Moab, at sumakop ng buong lupain niyaon sa kanyang kamay hanggang sa Arnon. Kaya't yaong mga nagsasalita ng mga kawikaan ay nagsasabi, "Halina kayo sa Hesbon, itayo at itatag ang bayan ni Sihon, sapagkat may isang apoy na lumabas sa Hesbon, isang liyab na mula sa bayan ni Sihon, na sumupok sa Ar ng Moab, sa mga Panginoon sa matataas na dako ng Arnon. Sa aba mo, Moab, ikaw ay napahamak, o bayan ni Chemos, na nagpagala ng kanyang mga anak na lalaki, at ipinabihag ang kanyang mga anak na babae, kay Sihon na hari ng mga Amoreo. Aming pinana sila, ang Hesbon ay namatay hanggang sa Dibon, at aming iniwasak hanggang Nopa, na umaabot hanggang Medeba." Ganito tumahan ang Israel sa lupain ng mga Amoreo. At si Moises ay nagsugo upang tumiktik sa Haser, at kanilang sinakop ang mga bayan niyaon, at pinalayas nila ang mga Amoreo na nandoon. At sila'y lumiko, at umahon sa daan ng Basan. At si Og na hari sa Basan ay lumabas laban sa kanila, siya at ang buong bayan niya, upang makipagbaka sa Edrei. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Huwag mo siyang katakutan, sapagkat aking ibinigay siya sa iyong kamay, at ang buong bayan niya, at ang kaniyang lupain, at iyong gagawin sa kanya ang gaya ng iyong ginawa kay Sihon, na hari ng mga Amoreo, na tumahan sa Hesbon." Gayon nila sinaktan siya, at ang kanyang mga anak, at ang buong bayan niya, hanggang sa walang natira sa kanya, at kanilang inari ang kaniyang lupain.